Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon din naman po. Mga kapatid, sa banal na misang ito, ipinapaabot sa atin ang kapangyarihan at ang kahalagaan ng Espiritu Banal na nasa ating kalooban. Hindi masaya, hindi buo, hindi ganap ang ating buhay kung wala ang Espiritu Banal na nagsasabi sa lahat ng katotohanan ng ating pag-iral. Ang isang katotohanan sa buhay, hindi tayo ganap na masaya kung wala ang Panginoon sa ating pagkatao. Hilingin natin ang kapatawaran niya sa mga pagkakataong sarili nating lakas, sarili nating kapangyarihan, sarili nating kabutihan, at sarili nating kakayahan ang pinanggagalingan ng ating mga gawain dito sa sangkalupaan.
Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang paghahayag ng mabuting balita, pakundangan sa ipinangakong Espiritu Santo na ipinadadala ng iyong anak na salita, at para maging lubos ang pagkupkup mo sa iyong angkan, pakundangan sa pahayag ng tapat na saksing Espiritu, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea. Taglay ang bili ni Pablo, kina Silas at Timoteo, na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito: sa Diyos na hindi nakikilala. Ang inyong sinasamba, kahit hindi ninyo kilala, ang siya kong pinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi siya ay nangangailangan ng anuman, kaya siya ay pinaglilingkuran ng tao. Sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat sa lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos, baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng tao. Ngunit ngayon iniuutos niya na magsisi sila at talikdan ng kanilang masamang pamumuhay, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat, nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan, ngunit sinabi naman ng iba,
Ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito. At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Korinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ng Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel, magpurit magdiwang, kasama ang hukbo, roong karamihan, tugon. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan, tugon. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng Poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay pinakamaigi. Sa langit at lupa'y walang kasimbuti, tugon. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha, tugon. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati. Ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya ay nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya nagagalak dahil sa ipinanganganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo. At mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Kagalakang hindi makukuha. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na yon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan pa magandang gabi po sa inyo lahat. Kanina bago tayo mag-umpisa ng misa, si Tata Opring, buti hindi ako sinita. Dahil mahigit na 2 buwan na, o almost
Kung hindi mahigit, kulang. Well, almost, let's say more or less 2 months. Naglalakad po kami tuwing Martes ng madaling araw. So, sa paglalakad, masaya. Bata, matanda, iisa. Mayaman o hindi. May pinag-aralan o wala. Ang kaalaman namin ay basta sa oras na yon, pantay-pantay. Kasi nga, masaya ang pakiramdam. Nakalulungkot, kahapon hindi ako nakasama. Akala ko kasi hindi kami matutuloy. Sa halip, nagpunta na lang ako sa pinsan ko, pare, na may birthday. Chismisan, kwentuhan, umabot ng madaling araw. Sabi niya kanina, Among, ba't di ka sumama? Sabi niya, pakiramdam namin para kaming mga sisiw na walang ina. Ano ka ba naman, Tam? Sabi ko, para mo naman akong ginawang banal na espiritu, kako. Yun ang sagot ko sa kanya. Para mo naman akong ginawang banal na espiritu. Bakit? Kasi kung wala ang banal na espiritu, walang kasigla-sigla, walang kabuhay-buhay. Ang ating samahan, ang ating pagkatao. Kaya yun po sinabi ko, sagot ko, para mo naman akong ginawang banal na espiritu, sabi niya. Ngayon pa lang, nalulungkot na ako. Bakit? Baka pag wala na ako, halimbawa, yumao ako mamaya. No, mamaya. Halimbawa lang. Pero siyempre, maganda, mauna kayo. Siyempre, para ma-bless ko kayo. Di ba? Para ma-bless ko kayo. Hindi naman po natin alam, di ba? Hindi naman talaga natin alam kailan tayo mawawala eh. Ako, sabi ko nga, I live every moment of my life. Basta ako, isa po prinsipyo ko, yung minuto, sa bawat minuto, bago man ako matulog, pagkagising ko man, basta lahat ng pasasalamat. Ang sarap makatulog, ang sarap makipagkaibigan, basta masarap lahat, isang pasasalamat. At ang sarap noon, kapag mayroong lasa, kapag mayroong kahulugan ang yung karanasan sa buhay. Sabi ko nga, parang hindi ko alam kung malulungkot ako sa sinabi niya kasi, paano kung mawala nga ako mamaya? Ibig sabihin, kung sa mga susunod na paglalakad nila, wala na ako, edi malungkot para silang mga basang sisiw raw na walang ina. Kumbaga, ang saya pa lamang ay nagmumula sa physical na nivel na sinasabi. Ang sa akin naman, kaya ko namang ginagawa yon at ginawa rin sa kanila upang ang espiritu na samahan ay kanilang tunay na madama. Hindi lamang sa banal na misa. Yung bang kahit wala ka na, masaya ka pa rin. Halimbawa po, umalis ako dito. Kahit wala na ako dito, masaya pa rin ako dahil alam nila ang pinanggagalingan ng samahan ay ang espiritu. Ang espiritu talaga ng pakikiisa, pakikisama. Yung pantay-pantay, walang mataas, walang mababa. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, pilit, that Christ is simply telling us that we should go beyond the physicality of life. We should go beyond the secular world. Sinabi ko po ito nung nakaraang misa nung linggo. Ang buhay po kasi natin, buhay na kung hindi mo nakikita, hindi ka kumbinsido. Meron nga tayong kasabihan sa wikang Ingles, to see is to believe. But, unfortunately, God is telling us to believe is to see. Kailangan maniwala ka muna para makita mo. Maniwala ka munang na may bunga ang pagsasamahan. Makikita mo ang espiritu ng pagsasama. Ganun yun. At ang buhay natin, yun nga po, nakakalungkot. Totoo naman. It is simply because we belong to the material world.
We belong to the secular world. Tayo po, sabi ko nung nakaralinggo, tayo ay kaisa at kasama ng mundo na kailangan mayroon munang nakikita. Kailangan mayroon ka munang makikita. Upang makakita ka, upang maniwala ka sa isang himala, kailangan pakita muna ng himala. Upang maniwala ka na may Espiritu Santo, kailangan ipakita mo muna ang Espiritu Santo. Yan ang malaking problema sa paglisan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Ito ang ebanghelyo natin ay aabot hanggang Sabado. Ganito pa rin ang pagpapaliwanag ng ating Panginoong Jesucristo. 2 linggo po ito ayon sa kasulatan ni San Juan. Oo, sabi niya, malulungkot kayo. Oo, sabi niya, malulumbay kayo. Para bang sinabi ni tatay, malungkot kami kasi wala ka. Yan ang damdamin kasi ng kanyang mga alagad. Dahil mawawala na nga siya. Ano ang kagandahan ng pagkawalan? Para sa kanila, ang kamatayan ni Jesus ay isang kawalan. Pero ang hindi nila alam, ang kanyang kamatayan o ang kanyang paglisan ay isang pakikisama. Anong uri pakikisama? Pagkikisamang magpakailan man. Ang kanyang paglisan ay hindi kawalan. Isang pakikisama. Isang pakikisamang pang magpakailanman. Mga kapatid, ito ang ipinapaabot sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po bang kailangan we should go beyond what we see. Lumampas tayo sa anumang bagay na ating nakikita lamang. Ang ibig ko po sabihin, napakasimple lang. Ang mga kapatid ko, hindi ko kasama ngayon. Siyam sila. Pero alam ko, kahit tanungin niyo ko, kahit isigaw ko pa, alam ko na mahal ako ng mga kapatid ko. Nakikita ko pa ba yun sa kasalukuyan? Hindi. Pero alam ko, mahal nila ako. Ang espiritu ng kanilang pagmamahal ay nananatili sa akin. Alam ko po, pinagdarasal nila ako. Dahil alam nila, gago ako. Alam nila, siraulo ako. Kaya damang-dama ko na sila ay kaisa ko sa buhay, pagdalangin para sa akin. Well, maliban po dun sa mga text, maliban sa mga pag nag-chat, iba po yun eh. Pero yun lang makatanggap ka ng isang message lang. Kuminsan kahit na joke lang, biro, isang message lang sa mga kapatid mo na alam mo busy, na alam mo kulang na lang 24 oras nagtatrabaho. Napakagaan na ng pakiramdam. Bakit? Alin na nakapagpapagaan? Simple lang. Kasi kahit na hindi mo sila nakikita, damang-dama mo naman sila. Amen? Yan ang sinasabing malinaw ng ating Panginoon. Kahit na ako ay mawawala sa inyo, hindi nangangahulugang ako ay hindi nyo na makikita. Oo, totoong hindi nyo ako makikita sa inyong mga mata, pero higit, ako naman ay inyong lagi ang madarama. Kaya mga kapatid, ang ating pang-araw-araw na pananampalataya, hindi lamang dapat nakabatay sa isang pananampalatayang nakakakita. Ito ay dapat na nakasalalay sa isang pananampalataya na higit pa doon, higit pa sa mundo,
wala nang iba kundi ang Espiritu ng Panginoon. Mayroon po tayong dalawang relasyon. Ang unang relasyon is the so-called physical relationship. Halimbawa, ako, ano pong relasyon ko sa inyo? Ang relasyon ko sa inyo, ako ang inyong kura paroko. Kayo naman ang aking mga parokyano. Yun ang relasyon natin. Pero in the strictest sense of what faith is all about, ito po, si natatang, si nanay, dahil alam ko ang pagmamalasakit nila sa akin, ang pagmamalasakit nila sa akin, I can go beyond that. Yung bang, hindi nila ako anak sa dugo. Pero, kapag, alam si tata lang, malinaw, kapag sinabi niyang, Mong, baka naabuso mo naman yung, kasi alam ko diyang naninigarilyo ako humisan. Yun, yung bang, pag pinaalala niya yung ganun, you can go beyond the physical. Yun yung sinasabi ko. Ay ba, aswerte ko naman, dalawa pa ang tatay ko. Yung parang ganun, maliban sa tatay ko doon sa physical, meron akong tatay sa spiritual. Spiritual, it is more than the physical. Parang ganun po. Parang ganun. Ang relasyon ko sa mga kapatid ko, kuya, ate, kasi bunso ako, mahaba buntot. Pero, lahat ng nakikipagbiruan, kasi po yung relasyon ko sa mga kapatid ko, parang barkada, parang mga kaibigan, kahit na matanda sila. Pero, kapag mayroon nagmamalasakit sa akin na parang kuya, na parang talagang ate, it is beyond the physicality of my relationship with him or with her. Opo. Kaya ang relasyon ko sa kanila, higit pa sa isang, para bang higit pa sa isang nakikitang kuya. Sa halip, ang aking relasyon ay spiritual. Kuya ko siya, ate ko siya sa spiritual. Alin ang spiritual? Kuya ko siya, ate ko siya sa ngalan, sa espiritu ng aking Panginoon. Ito po mga pang-araw-araw kong karanasan na maaaring masasabi ko sa inyo, ma-share ko sa inyo sa oras na ito, yung dalawang karanasan na ito, na masasabi kong ang ating Panginoong Jesucristo, oo, hindi na natin siya nakikita ngayon. Pero, malinaw naman po sa buhay espiritual. My spiritual life can prove His unyielding experience. Mapapatunayan ng aking Panginoon o mapapatunayan ko sa aking karanasan na ang aking Panginoon, kahit hindi siya nakikita ng aking mga mata, hindi naman niya ako iniwan, damang-dama ko naman ang Espiritu niya sa aking pang-araw-araw na pamumuhay. Amen? Mabuhay po tayo, wag lang sa physical. Mabuhay tayo sa spiritual. Kasi kapag hindi na po natin nakita ang isang tao, naku, malulumbay tayo. Sabi nga ng Ebanghelyo nung nakarating ko, mangungulila tayo. Pero sabi ng Panginoon, kailanman hindi ko papayagang at hindi ko kayo iiwanang nangungulila. Kasi ang pangungulila ay kadalasan ginagamit na termino ng mga tao noon na may pinuno at may guro. Noon, kapag ang isang pinuno ng bayan, halimbawa, ang bayan, halimbawa lang, noon panahon ni Jesus, ang bayan ng Jerusalem, ang isang pinuno nila sa bayan ito, namatay, hanggang doon na lang. Kung masaya sila, kasama nila ang pinuno nila, pag namatay ang pinuno, malulumbay sila. Wala na. Wala na. Meten patay na. O kaya, ang iba naman, nangungulila, maliban sa pinuno, kapag sila'y mayroong guro. Lalong-lalo na po kapag ang guro ay napakatino, yung bihasang-bihasa, yung itinuturo, talagang namumulat ang tawag nito, ang pag-iisip nila, para bang nagigising ang kaluluwa nila. Ang problema naman nila, kapag namatay ang guro nilang ito, o rabay na tinatawag, naku, mangungulila rin sila. Bakit? Kasi wala na. Wala na magtuturo na sa amin. Wala na, hihinto na ang kabihasnan namin. Patay na. Hindi kagaya ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya sinabi niya, hindi ko kayo iiwanang nangungulila.
Dahil kung kailan nyo ako hindi makikita at ang paglisan ko ito ay nangangahulugang hindi pagkawalay, hindi kawalan, kundi ang aking paglisan ay nangangahulugang kayo ay sasamahan ko magpasawalang hanggan. Nakikita ba natin ang ating Panginoon ngayon? Totoo naman po sinasabi niya. At totoo sinabi niya, nakikita ba natin ang Panginoon ngayon? Hindi. Hindi. Pero kagandahan, bakit naliliwanagan pa tayo? Pero kagandahan, bakit gising na gising ang ating kaluluwa, ang ating kalooban, ang ating puso, ang ating damdamin? Ang kagandahan, bakit kapag may magandang pagsasamahan, bakit alam natin na hindi tayo ang nakakapagpagalaw ng samahan na yon? Bakit may pagkakaintindihan? Alam natin, kahit na tayo ay mga tao, may mga utak, may mga isip, hindi tayo ang nagpapairal. Hindi tayo nagpapaandar ng kaisang ito. Bakit kung may pagmamahalan? Bakit naniniwala tayong hindi mismo tayo yun? Bakit kapag nakapagbibigay tayo ng kapatawaran sa isang tao kahit na anumang pagkakasala niya, anumang hirap na ginawa niya sa atin, pero kapag napatawad natin siya, bakit naniniwala tayong hindi tayo yun? Bakit ako naniniwala na kahit po pari ako, tao lang naman ako eh. Bakit ba kapag halimbawa may nanakit sa akin, bakit ba yung taong ito hindi ko matingnan na masama? Yung ganun po ba? Ang lahat ng mga karanasan natin ito ang tunay na magpapahiwating sa atin sa katotohanan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu ng katotohanan. Ang Espiritu na magbibigay ng buhay na walang hangganan. Kaya't minamahal na kapatid, sa araw na ito, sa banal na misang ito, hindi ba't naniniwala tayong siya ay kasama, kapiling, kaisa natin ngayon? Sana hindi na ako nagmimisa. Alam niyo po ba yun? Oo. Kahit na alam kong yung iba magkaaway, alam ko, nandiyan pa rin ang Panginoon na ginigising ang kanilang kalooban. Kahit yung iba hindi nagkakaintindihan, noon po ayaw ko na magmisa eh. Noon, actually gusto ko na po lumabas talaga noon sa pagkapari. Nakwento ko na sa inyo, di ba? Gusto ko lumabas sa pagkapari noon. Yung bang, nangangaral ka nga, lalo na nasa Angeles ako, nangangaral ka nga, tapos, alam mo naman, mayroong mga babaeng mabababa, lipad na tigda 200 ang presyo, nandoon sila, ginagawa silang hayop. Anong ginagawa ng gobyerno? Wala! Magbibigay pa sa simbahan ng mayaman. Pero hindi man lang tulungan ang ganong klaseng immoralidad. Hindi man lang tumutulong sa ganong klaseng immoralidad. Noon po, ayaw ko na. Sumusuko na ako. Oo. Pero alam niyo po ang katotohanan, nasa kamay talaga ng ating Panginoon. In His own time and in His own mighty name, ang lahat ng ito ay may isa sa katuparan at magiging ganap. Sa ating buhay bilang tao, huwag tayong magpabulag. Huwag sana tayong bulagin ng mga bagay-bagay na nakikita lang natin. But let us go beyond the depth of our day-to-day experiences. Hayaan po nating tayo ay gisingin ng Espiritu Santo. Tayo ay imulat ng Espiritu Santo sa mga masasarap, makakahulugang at mga bagay-bagay. Pakinggan niyo po ang sinabi ng Ebanghelyo na di mapapalitan o di mabibili ng ninuman. Dito sana tayo mamulat. Mamulat sa mga bagay na hindi nakikita. Huwag po tayong magpamulat sa mga bagay na nakikita. Sana pagdating ng panahon, no, halimbawa yumao ako, mamaya, sana ang mga EMDC, masayang-masaya pa rin silang naglalakad tuwing Martes. Bakit? Kasi ang alam nila, ang Espiritu ng Panginoon ay nandoon. Ang Espiritu ng Kanyang tunay na pakikisama. Na sa Kanya, kapag tayo nagsama, may tunay na saya, may tunay na galak.
na sa Kanya, kapag tayo nagsama, may tunay na pagkakaintindihan, may tunay na pagdapat pagnilayan. Ay ito po, kailangan kong sabihin sa inyo ito ngayon. Kailangan kong ito sabihin sa inyo ngayon. Apo Koncheng, ito napakahalagang bagay na dapat pagnilayan ng mga kapatid natin. Ako, tao lang, mamamatay. Si Apo Koncheng, tao lang, mamamatay din. Sige. Pag nawala kami, papaano? Kung hindi ang Espiritu ng Panginoon, kung hindi pa natin ngayon kikilalanin na ang nagpapaandar sa atin, nagpapabuo, nagpapaganap ng ating samahan, kundi ang Espiritong Banal. Alam niyo po, ang daming mayayaman, nag-aaway-away pag namatay ang kanilang mga magulang. Bakit po? Pinag-aawayan ang kayamanan. Hindi nila pinagyayaman ang kanilang sarili sa espiritu ng yaman. Alin pong yaman? Ang yaman ng kaisahan. Ang yaman ng pagkakaintindihan. Ang yaman ng pantay-pantay bilang magkakapatid. Tayo po ganyan din. Sabi nga ng ibang mga magulang, siguro hindi mo masisisi ang ibang magulang kapag sinasabing, paano na ako o paano na kayo kung wala na ako? Di po ba sinasabi ng ibang mga magulang yun? Paano na ako kung wala na kayo? And the same thing with us. Jesus is simply trying to tell us, paano na ako kung nakasalalay lang ang pananampalataya ninyo sa nakikita ninyo. Kaya nga, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ang hamon sa atin, kahit na hindi na natin kasama ang isang tao, kahit hindi na natin kasama siya sa ating pamamahay. Halimbawa, namatay ang asawa mo. Yung iba, kapag namatay ang asawa, para rin silang namatay. Hindi na marunong umiti. Hindi na marunong mabuhay. Namatay lang sa katawan ng asawa mo, oy, hindi siya namatay sa espiritu. Hindi namatay ang espiritu niya. Katawan lang niya ang namatay. Yung iba namatay yung anak na pinakamamahal. Katawan lang ng anak mo ang namatay. Hindi ang kanyang espiritu. Yung iba namatay ang magulang nila, nawalan sila ng gana. Mga kapatid, hindi ang espiritu ng nanay mo o ng tatay mo ang nawala. Namatay lang ang kanyang katawan. Bakit namamatay ang pag-ibig? Bakit namamatay ang pagkakaintindihan, ang pagkakaunawaan, ang pagkakaisa, ang pagmamahalan? Kung tutusin, hindi naman namatay ang espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga tayo ang pinagkalooban niya. We are the body of Christ. Sabi nga ni Sir Agustin, the body of Christ was given the Holy Spirit. Ang katawan daw ni Kristo, sino ang katawan ni Kristo? Ikaw, ako. Tayo ang pinagkalooban ng kanyang espiritu. Kaya nga mayroon po tayong kaalaman sa ating doktrina na ang ating pagkatao, that we are the temple of the Holy Spirit. At ang templong ito, wala nang iba kundi ang iyong kalooban. Ang templong ito, wala nang iba kundi ang kung saan nananahan ang ating Panginoong Jesucristo. Kung siya ay nananahan sa atin bilang templo ng kanyang Espiritu Banal, wala nang ibang mabubuhay sa atin ngayon at magpasawalang hanggan, kundi ang Espiritu ng ating Panginoon, kundi siya mismo, kundi ang kalooban mismo ng Diyos Ama na nasa bawat isa sa atin. Amen? Kaya't mga kapatid, ang paniniwala natin sa ating Panginoon, sana po, inuulit ko, hindi lamang sa pisikal na paniniwala, kundi sa isang espiritual. Huwag niyong kalimutan,
kahit wala ang mga mahal nyo sa buhay na nakapaligid sa inyo, mga magulang, mga anak nyo, nagsilaki na sila, may kanya-kanyang pamumuhay na sila, you should live in the spiritual world, na anak nyo pa rin sila, at sumampalataya kayo na mahal pa rin nila kayo. Yung iba na nasa abroad ng mga asawa nyo o mga anak ninyo, yung iba kasi kapag nasa abroad yung asawa, nangungulila, ayun, nanlalalaki, nang bababae, ay Panginoon ko. Kasi nabubuhay lang sila sa physical world. Hindi sila nabubuhay sa spiritual world. Oo, totoo. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, napakaganda na papanatilihin natin ang Espiritu ng ating Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, magsitayo kayo at ipagpatuloy natin ang ating paglapit sa Kanya at sa bawat kahilingan ang ating itutugon. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Upang ipakilala ng Iglesia sa pamamagitan ng kabanalan at katapatan ng lahat ng Kristiyano sa kabila ng pasakit at hirap, ang tunay kakagalakan ng Paskwa, manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Jesus, halina. Upang iwaksi ng lahat ng may panunungkulan sa pamahalaan, ang katiwalian at makasariling pamumulitika, bagkos ay maglingkod sa pamayanan ng may katapatan at katatagan, manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Jesus, halina. Upang ang mga Kristiyanong inuusig dahil sa kanilang pananampalataya ay mabiyayaan ng ibayong tapang at pananalig kay Kristong inusig din at nagtagumpay, manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Jesus, halina. Upang ang pamayanan natin ay maging ganap na pamilyang Kristiyano na nagkakaisa sa diwa at damdamin, upang lalong makilala ng mundo ang Ama at ang Kanyang anak na si Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Halina, Jesus, halina. Amang mapagmahal, sa pamamagitan ng buhay, kamatayan at muli pagkabuhay ng iyong anak, tinipon mo po sa iyong espiritu mula sa lahat ng bansa ang isang bayang iyong-iyo. Panatiliin mo itong tapat sa kanyang misyon. Mabanaagan nawa ng lahat ang iyong kaharian saan man kami naroroon at anuman ang aming ginagawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
mga kapatid, upang itong ating paghahain, pati ng ating mga sarili, ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin naman ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapawayan karangalan sa ating pakilabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po at kalugdan ng mga alay ng iyong mga anak upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ang mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mapagmahal, tunay ngang marapat na ikaw ay lagi namin pinasasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na nag-alay ng kanyang buhay sa iyo para sa pagtutubos ng aming mga kasalanan. Siya pa rin ang tunay na pari na iyong kinalugdan nang ialay niya ang kanyang sarili para sa aming mga nagawang kasalanan. Kaya't ang aming pakikiisa sa mga anghel sa kalangitan ng pagpupunyagi at pagpupuri sa iyo ay aming inilalaan. Magsilungod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, hinihiling namin na gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming mga anak mo na nagkatipon ngayong gabing ito ay tunay na magawang katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, hinati niya iyon at iniabot sa kanyang mga kaibigan na ang sabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga kaibigan na sabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating Magsitayo pananampalataya. po ang lahat. Ama, pinaalala namin ngayon kami ang iyong kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya tiniaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Salamat, Ama, tinipon mo kami
sa oras na ito, sa malalamisang ito, upang kami ay makapaglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at sa dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Pasiano na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Ama, kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Purihin, pasalamatan, sambahin ang Diyos Ama sa dasal na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tignan mo, Panginoon, ang pananampalataya ng iyong mga anak at huwag ang mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kaming lahat ng kapayapaan, ng pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo lahat. Kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, makikita natin at mapapatunayan na buhay ang Panginoon kung buhay ang Espiritu niya sa ating pagkatao, sa ating kapatiran, sa ating buhay. Malinaw. Kaya mapalad tayo hanggang ngayon, pinapaalala niya ang pag-aalay ng kanyang sarili para sa ating mga mahal niya sa buhay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay kagalit na ako. Ang katawan at dugo ni Kristo ay dadalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po, eksaktong 1 taon na ako dito. Gusto ko lang magpasalamat. No? Maraming salamat. Wala po kayong dapat palakpakan dahil wala pa akong nagagawa. Anyway, ako lang ang gusto magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo lahat. Ano po, maraming salamat. Ako rin po, uunahin ko na kayo. Birthday ko rin sa June 3. Uunahin ko na kayo. Hindi po ako mahilig sa selebrasyon. Lumalayas ako kapag birthday. Mas gusto ko po yung nag-iisa. No? Mas masarap yung kahit nasa kwarto ka lang, nag-iisa, o kahit sa, ayun po gano'n, noon pa po, ginagawa ko na yun. Kaya ngayon pa lang, pagkatapos na lang ng birthday. Sa mga, basta hindi po ako sanay sa gano'n. Ano yung Kimo sa Tagalog, sa Kapampangan, Kimo. Hindi ako panatag sa gano'n. Yeah. Sa celebration. Ano po? Yung parang pinaparangalan ka, hindi naman tama. Ayaw ko po ng gano'n, no? Basta hindi ako, tama na yung text, greet, okay na po yan. So, inuulit ko, maraming salamat. Apo Coaching, maraming salamat sa pagkakaisa natin. Palakpakan natin ang kaisang ito. Ayan. At syempre nga, dahil sa taon na ako, pwede na ako magsiga-siga, sabi ko. Gagawin na po yung sistema. Kasi po di naman problema. Wala lang po tayong sinusunod na mga batas, mga lituntunin upang maging maayos ang lahat. Ala po kung na gano'n. Kaya gagawa po tayo ng gano'n ng yun nga, mga plano, programa ng ating parokya para naman po masunod natin. At alam na natin ano pa, halimbawa sa buwan na darating June, ano yung mga programa natin sa June para nakaayos na po lahat. Ala po kasing gano'n eh. Kaya inaasahan ko na ang pagkakaisa natin ay mananatili. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tanggapin po ninyo ang pagpapala ng Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ba na lamisa? Kumain na kayo lahat sa tunay na kapayapaan. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.